Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng hopya. Para po doon sa mga nagre-request sa atin sa paggawa po ng hopya, ay narito po ako ngayon para po sa aking kaalaman sa paggawa po ng reseping ito. At ito po ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng hopya. Gagamit po tayo dito ng vegetable oil or cooking oil. Again, flour, vegetable shortening, water, butter, sugar, salt, at para po doon sa ating filling, meron po tayo ditong natirang ube halaya or halayang ube nung gumawa tayo ng isang araw. So gagawa po tayo ng hopya ube. At gagawa din po tayo ng tinatawag na hopyang baboy. At ito po ang ating kakailanganing filling para po sa ating hopyang baboy. Ito pong ating young onions. Then itong kundol. So itong minatamis na kundol or kundol preserve, optional lang ito. Pati na rin itong ating toasted na sesame seeds. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng hopya. Umpisahan na po natin. Then ngayon po ang susunod nating gagawin. So unahin muna nating gawin itong ating filling for hopyang baboy. So nai-prepare na po natin yung ating mga kakailanganin para sa ating filling sa hopyang baboy. So narito na yung ating young onions na slice na natin. Pati na rin itong ating kundol. So 1 cup of kundol slice. Then itong ating sesame seeds. Half a cup of sesame seeds. Itong dalawa na to is optional lang ito. Kung wala naman ito, okay din. Then, ang paggawa nitong ating sweetened kundol, meron tayong video nito. Kung gusto nyong matutuhan, so pwede po nating panuorin yung video ng paggawa ng minatamis na kundol. Then, itong ating flour, 1.5 cups. Then, 1 cup of sugar. So, ang gagawin po natin, dito sa ating cooking pot, meron tayo ditong cooking pot. Ilalagay po natin yung ating 1 cup of vegetable oil. Yan, 1 cup po ito. So, lulutuin natin ito. Pag mainit na, ilalagay na po natin itong ating young onions. Okay. Then ngayon, palagay ko mainit na po itong ating cooking oil. So, try natin lagay yung isa. So, okay na. Palagay na po natin itong ating young onions. Haluin natin. Sa umpisa, pabayaan po natin siya sa high heat para nun madaling malanta yung ating onions. So, hintayin po nating maluto itong ating onions. Kailangan lanta siya, yung medyo ma-toast ng konti. Yan. Naamoy na natin yung aroma ng ating onions. Okay. Then, pag medyo nalalanta na ito, so, hinaan natin yung apoy. Lagay natin sa medium heat. Okay, kasi baka masunog siya kung sobrang lakas ng heat natin. Okay, pagpapatuloy pa po natin lutuin itong ating young onion. Okay na po itong ating young onions. Kailangan ganyan siya, oh. Lantang-lanta at medyo tostado. Then dito, ilalagay natin yung flour. Pero bago natin ilagay yung flour, unahin natin itong ating sesame seeds. Pati na rin itong ating kundol. Then, itong ating 1.5 cup of flour. Then, itong 1 cup of sugar. Then, haluin po natin mabuti. Kailangan mag-combine lahat ito. Mag-mix siya. Then, dito, lalagyan po natin ng water. Water natin. So, itong inihanda nating water is 2 cups.
So, ilalagay po natin ito ng paunti-unti. Habang patuloy natin hinahalo. So, ngayon na ilagay na po natin yung 2 cups of water. So, haluin po natin mabuti hanggang sa makuha na natin yung texture na ipapalaman natin doon sa ating hopya. Palagay ko, okay na po itong ating filling para doon sa ating hopyang baboy. So, i-turn off na po natin yung heat. Okay. Then ngayon po, ang susunod nating gagawin, gagawa na po tayo ng hopya dough. Then meron tayo ditong 2 cups of plain flour. Lalagyan natin ng 1/4 teaspoon of salt. Then meron tayo ditong half a cup of vegetable oil. Then half a cup of water. I-mix lang natin mabuti ito. So, simple lang ito. Hindi naman po ito magiging sticky o malagkit kasi gawa ng oil. I-set aside muna natin ito. Then, gagawa naman tayo ng dough 2. Okay, set aside natin. Then, ngayon po, gagawa tayo ng dough 2. Meron tayo ditong 1.5 cups of plain flour. Lalagyan po natin ito ng sugar. Half a cup of sugar. Then, half a cup of vegetable shortening. Then, half a cup of butter. Kailangan lang room temperature po itong ating butter. Then, pwede po tayo ditong gumamit ng pastry cutter para mag-combine lahat. Ito, okay na to. Then ngayon, narito na po yung ating mga hopya dough. After na natapos natin, narito yung dough 1. Then, ito yung dough 2. Then, narito yung ating dough 1. Ang gagawin po natin, so, kukuha tayo ng rolling pin. Nilagyan natin ng flour itong ating rolling pin. Then, ipa-flatten lang natin itong ating dough 1. Then, ngayon, after na na-i-flatten natin dito yung ating dough 1,
So, narito yung ating dough 2. Then, ngayon, i-distribute po natin ito sa kabuuan nitong ating dough 1. Mas maganda, gumamit tayo ng spatula para mas madali yung ginagawa natin. Then, i-distribute lang po natin ito evenly. Then, okay na po ito. So, ang gagawin natin, i-roll natin. So, hindi naman siya kasi dumidikit dito sa cooking paper. Gawa ng oil. So, i-roll natin. Then, ibilot na natin dito sa ating parchment paper. Then, isarado lang po natin itong mga sides nitong ating cooking paper. Then, ilalagay po natin ito sa ref 20 to 30 minutes. Okay, maghihintay na lang po tayo. Then, ngayon po, after more or less than 30 minutes na pagkakalagay po natin sa ref nitong ating hopia dough. So, narito na yung ating mga gagamitin. Na i-prepare ko na rin itong ating pangpalaman o peeling sa ating hopia. Tulad ditong ating hopiang baboy peeling. So, binilog-bilog ko muna siya para nun makasigurado tayo na pare-pareho ng magiging size yung gagawin nating hopia. Then, isang araw, gumawa tayo ng halayang ube. So, gagawa na rin po tayo ng ubing hopia. Okay, mag-start na po tayo sa paggawa natin sa ating hopiang baboy, then hopiang ube. Okay. Then, ngayon, ang gagawin po natin, so, itabi muna natin ito. So, narito po yung ating dough. So, i-cut natin sa gitna. Side natin itong kalahati. Ito munang kalahati ang gawin natin. Then, i-cut natin. Then, gagawa tayo ng isang bilog. Dito natin ilalagay yung ating peeling. Then, lalagyan po natin ng peeling. I-close natin. Then, meron po tayo ditong cookie cutter na round. Then, pwede po natin ditong ilagay ito para nun, pare-pareho maging size nung gagawin nating mga hopia. Then ngayon, ilalagay po natin dito o i-arrange natin dito sa ating baking pan. Okay, tatapusin lang po natin lahat gawin o balutin itong ating mga hopia peeling. Then ngayon, narito na po yung ating mga hopia after na na-i-arrange natin dito sa ating baking pan. So, meron po tayo ditong beaten egg. Ang gagawin po natin, i-rub natin yung pinaka-top niya. Then, ready to bake na po ito. Okay,
Tatapusin lang nating i-rub ito ng beaten egg. Then, i-bake na po natin. Kailangan lang na i-preheat na natin yung ating oven sa 190 Celsius. So, i-bake po natin ito 20 to 25 minutes or until golden brown. Yung pinaka-top niya. Okay. Okay, maghihintay na lang po tayo. Ngayon, after 25 minutes baking, check po natin itong ating hopya. So, okay na po ito. Kaya, hanguin na natin. Okay, lagay natin dito. Then, hihintayin na lang natin mag-cool down at pwede na po natin itong iserve at kainin. Okay, tamang-tama po ito para sa pang-snack natin. Then, ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating hopya. Then, i-check po natin yung loob. Tingnan natin. Narito yung ating hopyang ube. Then, narito yung ating hopyang baboy. Yan, yan ang loob niya. Kita naman natin. Flaky yung crust niya. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!